ito yung ulam na na-miss ko talaga kaya naman nagpabili na ako kay Mario. Suso nga pala ang tawag nito sa amin mga met, nabili niya lang ito ng 120 pesos, madami na. Hindi basta-basta ito hinuhugasan at pwede nang iluto mga mi, kundi nga po inaalisan pa yung buntot niya para nga po masipsip natin to. Hindi naman mabusisi itong ulam na to pero kailangan mo lang talaga tiyagain na isa-isa hinaalisin yung buntot niya. Nabad ko lang din ng 30 minutes para maalis yung pinakadumi ng loob niya mga met, huhugasan natin ito ng ilang beses. Sa una nga ay talagang madumi yan mga mi dahil nga po nababadat na alisan ng dumi, pero sa pangalawa at pangatlong pagkakataon ng paghuhugas natin mga mi, malinis na. Hiwa na rin pala ako ng 1/4 ng karne dito mga mi na pang sasahog natin, tsaka ko na nga ilalagay sa kawali na mainit at aalisan ng mantika. Halo-halo ko nga lang pala ulit ito mga met, nung konting may lumabas na mantika nilagay ko na rin dito yung bawang sibuyas tapos luya. Di ko na masyadong crispy yung taba-taba dito mga mi dahil favorite nga yan ni Mario. Sa paghahalo ko nga at nagisa na yan mga mi, heto nga po't ilalagay na natin yung suso na nahugasan natin. Ang pagkakalam ko nga mga mi, iba't ibang klase itong suso. Meron pa nga yung isa mga mi na kung saan nagpapadagdag pa daw nga ng gatas ng ina. Kaya nga pala nilagay ko na dito yung gata na 1 and 2 mga mi na kung saan pinapiga pa nga ni Mario yan sa palengke. Naglagay nga lang pala ko ng isang buong nor dito mga mi, tsaka ko na nga po pala ito papakuluan muna bago ilagay yung mga gulay. Ito nga lang po pala ang gulay na meron ako mga mi, yung talong at sitaw. Mas masarap pa nga to mga mi kapag ka nga po meron yung rabong at mushroom. Pero ito nga lang po ang meron ako kaya naman i-fordago na natin to at lagyan na rin ng mahabang sili. Ulam na to at mauubos na ang kanin na naman natin for today's video mga mi, kaya naman salamat sa panonood. Bye!